Romans chapter 9 verse 5. Whose are the fathers, and of whom as concerning the flesh Christ came, who is over all God, blessed forever. Amen. In Filipino, na sa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati, magpakailanman siya nawa. May the Lord bless the reading as well as the hearing of His holy and infallible word. Jesus, who is God. Brothers and sisters, Romans chapter 9 verse 5 is a powerful affirmation of Christ's divine nature. And it is set within the context of Paul's discussion of Israel's heritage, Israel's privileges, and God's sovereign purposes. Inyo pong matatandaan sa ating nasimulang pag-aaral noong isang linggo na inisa-isa po ni Apostle Paul kung ano-ano ang bentahing mayroon, kung ano-ano ang bentahing taglay ng nation Israel dahilan po sa kanilang kaugnayan sa Diyos. To remind all of us, ano po ang sabi ng verse 4? And to them belong the adoption. To them belong the glory, the covenants, the giving of the law, the worship, and the promises. And then sa verse 5, to them belong the patriarchs or the fathers. Pero maliban po sa mga ito, idinagdag pa po ni Paul ang itinuturing nating pinakadakilang pribilehiyong tinanggap ng bayang Israel mula sa Diyos. Ang sabi po niya, and from the race, according to the flesh, is the Christ, who is God over all, blessed forever. Amen. Sadyang napakahalaga po ang tinurang ito ni Apostle Paul. Sapagkat hindi lamang niya sinasabi dito na ang Mesaya ay isinilang o ang Mesaya ay lumitaw sa Israel, na ang ibig sabihin isinilang ang Mesaya ayon sa laman na isang Hudyo. Hindi lang po yun ang sinasabi niya. Higit pa po diyan. Ang tinutukoy po niyang Mesaya ay hindi po pala isang karaniwang nilalang lamang. Siya po ay walang iba kundi ang maluwalhating Diyos. Sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati, magpakailanman siya nawa. Now, dalawang mahalagang fundamental truths po ang makikita nating mariing itinuturo sa talatang ito. The humanity as well as the deity of our Lord Jesus Christ. Silipin po man nating pareho. The humanity of Jesus. Alam po ninyo, isa sa mga naunang heresy sa kasaysayan po ng church ay ang aral na tinatawag po na Docetism. Ang Docetism po ay galing sa Greek word na dokeo, na ang simple o payak na kahulugan ay parang o mukha. So sa kalagayan po ng ating Panginoon Jesucristo dito sa context na ito, parang sinasabi na mukha lamang tao. Hindi siya talagang tao. Basically, ang
sinasabi ng maling aral po na ito, illusion lamang ang katawang tao ni Jesus Christ. And interestingly, mas nauna pa po ang heresy na ito kaysa sa errors ng Arianism. Ang Arianism po ay lumaganap noong 4th century AD. And basically, ito po yung yung aral na at katuruan na si Jesus ay hindi Diyos. So yung mga modernong nagtuturo na si Jesus ay tao lamang at hindi Diyos, ay hindi po talaga ganon kamoderno. Sapagkat ito po ay revival na lamang ng maling pagtuturo way back 4th century. Pero itong Docetism ay mas tauna pa doon. In fact, ito po ay lumalaganap ng turo sa panahon pa lamang ng mga apostles. Mapapansin po natin iyan dito, for example, sa 2 John chapter 1 verse 7, "For many deceivers are entered in the world who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist." Nawatin pong mariing pinaninindigan. Tinututulan natin yung maling aral na yan at ating mariing pinaninindigan na talaga pong nagkatawang tao si Jesus Christ. Bakit? Ano po ba ang implikasyon ng unawa na yan sa talagang nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesukristo? Siya na, Diyos na lalo sa lahat. Bakit ito mahalaga para sa ating pananampalataya? Well, kasi po, yayamang ang Diyos ay nagkatawang tao. Nangangahulugan po ito na maaaring maunawaan niya tayo ng lubos. Nakikita niya tayo at dama niya ang pinagdadaanan natin. Hindi lamang niya nauunawaan tayo, kundi naranasan niya mismo ang lahat ng naranasan natin bilang mga tao. So anuman yung dinadaanan mo ngayon, huwag mong isipin na napakalayo ng Panginoong Diyos sa iyo. Para bagang hindi niya magagawang maabot at hindi niya magagawang maunawaan kung saan ka ngayon at kung ano yung mga struggles na dinadaanan mo ngayon. Hindi po yun totoo. In fact, ang sabi po ng Hebrews chapter 4 and the verse is 15. "For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin." Or in another English version, "We do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet was without sin." So nalalaman niya, mga kapatid, nalalaman niya, halimbawa, kung ano ang talagang ibig sabihin ng magutom. Nalalaman niya kung ano ang ibig sabihin ng mauhaw. Alam niya kung ano ang pakiramdam ng ma-misunderstood. Alam niya kung ano ang pakiramdam ng i-reject o i-betray ng mga itinuturing na kaibigan. Nalalaman niya kung paano usigin ng mga kaaway. Nalalaman niya kung paano ang pagbintangan, ang pakiramdam ng ikaw ay paratangan ng pawang mga kasinungalingan. Nakaranas siya ng matitinding temptation. Nakaranas siya ng excruciating, agonizing pain, and even death doon sa krus. O mga kapatid, hindi siya tagapanood lamang sa mga kaganapan sa buhay natin.
Dinaanan niya ang mga ito. Hindi ba comforting yung unawa na yon? Alam mo, Panginoon, kung ano ang dinadaanan ko, sapagkat minsan, ikaw man ay nagkatawang tao. O sa salita po ng mga kabataan ngayon, ramdam niya tayo. O dapat po na maging encouragement sa atin ito. Sapagkat ang lahat ng mga ito ay napagtagumpayan niya. Hindi lamang niya ito dinaanan, lahat ng mga ito ay napagtagumpayan niya. At kung napagtagumpayan niya, ay mapagtatagumpayan din po natin sa pamamagitan niya. For we are more than conquerors through Him who strengthens us. Therefore, brothers and sisters, there is no one who shall ultimately be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Amen? Oo, mga kapatid, maaari ikaw ay lugmok na. Gusto mo nang mag-give up? Oh, may this serve as an encouragement. May this bring encouragement to your heart. So, brothers and sisters, no matter what life throws at us, whether it's affliction, whether it is doubt, or confusion, or hardship, God's love remains steadfast, and God's love remains unmovable. It is unchanging. It is perseverant. He would not let us go. Ganyan ang uri ng pag-ibig na meron siya. And I know that there is always the temptation to believe that somehow the Lord does not love us, or that we have fallen out of His favor simply because we endure tragedies of various kinds. So kung yung idea na yan ay lumulutang sa iyong pag-iisip, i-resist mo yan. Because it is a lie. It is not true. Hindi po nagbabago ang kanyang pag-ibig sa atin. At kung sakali mong pakiramdam mo na parang ang layo-layo ng Diyos, hindi sa lumalayo sa iyo kung mananampalataya ka, marahil ikaw ang lumalayo sa Kanya. At sa tuwing ang dinadaanan natin itong mga sirkumstansya na ito, maaalala nawa natin na ito ay pagkakataon upang maranasan natin ang mapagtagumpay na sustaining grace ng ating nagtagumpay na Panginoon at tagapagligtas. It's actually an opportunity to see firsthand and experience firsthand how able He is to see you through. He is able. You see. Let our enemies do their worst. They cannot. Ito yung sigurado. They cannot overpower our living and our loving God. Amen? Ibigay na niya. Ibuhos na ng mga kaaway. Ang lahat ng pwede nilang ibuhos sa atin at ibato sa atin, hindi nila kayang mapagtagumpayan ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Siya na buhay na Diyos. Nabukod dito, nangangahulugan din po ito na ang lahat ng bahagi ng pagkatao natin, katawan, kaluluwa, at maging ang ating pag-iisip,
ay nasa ilalim ng pagkapanginoon niya sapagkat tinubos niya. Nang ang ating Panginoon po ay nagkatawan tao, inassume niya ng buo ang ating kalikasan. Human nature, our human nature. Because in the words of Gregory of Nazianzus, and I quote, "What is not assumed is not healed." For to have, brothers and sisters, a Redeemer who actually redeems, He must be fully 100% God, and He must also be fully 100% man. At yan po si Jesus Christ. Siya po ay taong totoo, and at the same time, Diyos na totoo. At hindi lamang gayon, kundi ang pagkakatawang tao ni Jesus ay dapat maging constant reminder din po sa atin na nang hindi natin magawang abutin ng Diyos, Siya po, ang soberenong Diyos po, ang umabot sa atin. Amen? Philippians 2, beginning verse 6. Kahit na, in Filipino, kahit na nasa Kanya ang katangian ng Diyos, hindi Niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba Niya ng lubusan ang sarili Niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siyang tulad natin. At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Pinakikinggan ko po ang isang awit produced by Sovereign Grace Music. Ang pamagat ay God Made Law. And what an encouragement, you see. Meron isang bahagi doon na ganito ang titik. As He sleeps upon the hay, He holds the moon and stars in place. Though born an infant, He remains the sovereign God of endless days. Oh, praise be to God. Kahit sa panahon ng Kanyang pagkamababa, Siya pa rin ang sobrenong Diyos na nagpapatakbo sa lahat. You know, think about that. If you can. Because ang hirap isipin yung mismong sasakit kay Jesus Christ. Yung mismong hahatol sa Kanya na siya'y mamamatay ay humihinga at umiiral at kumikilos dahil kay Jesus Christ. Now let's move on now to the deity of Jesus. Hindi lamang po malinaw na itinuturo ng ating text ang humanity ni Jesus, itinuturo din po nito ang Kanyang deity. Again, sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati magpakailanman, siya nawa. Bagamat totoo na sa Kanyang kalikasan bilang tao, nagmula po si Jesus Christ sa lahi ng mga Hudyo, pero sabi nga po ni Hendrickson, and allow me to read him. This item serves as a fitting climax. From them, that is from the Israelites, Christ derived His human nature. He was and is a Jew. But the apostle hastens to add
that although Jesus is indeed a Jew, he is also much more than a Jew. Though he has a human nature, he also has a divine nature. He is God. It should be clear that when Paul says, Christ, who is over all God, blessed forever, he confesses Christ's deity. End of quote. Excuse me. Now, may mga nagsasabi po, may kaunting kontrobersiya dito. May mga nagsasabi po na sapagkat sa original ay wala naman talagang mga punctuation, at ayon po sa kanila, ang sinasabing Diyos na maluwalhati magpakailaman dito ay hindi necessarily si Jesus Christ, kundi ang Ama. May punto po ba yung argumentong iyon? Subukan po nating ikumpara ang pahayag na ito ni Paul dito sa ating text. Sa isa pa pong halos kahawig ding pahayag din niya sa parehong Book of Romans, ganito pang sinasabi niya. Romans 1:25, who changed the truth of God into a lie and worship and serve the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. Same human author, same book. Sino po yung blessed forever dito sa Romans 1:25? It's quite obvious, di ba? Sino ang blessed forever dito? The Creator. Tama? Kung tama, we're in the same manner. Nung sinabi dito, Christ came who is over all, God blessed forever. Amen? Sino po yung who is over all doon na God blessed forever? Si Christ din po. Wala nang iba sapagkat siya lamang po ang subject at siya lamang po ang nearest antecedent noong relative pronoun na who dito. Wala ka na ibang makikita eh. Siya lang ay tinuturo. Yung overall things at yung God forever, blessed God forever. Sino ituturo mo? Wala nang ibang noun doon. Wala nang ibang subject doon maliban kay Jesus Christ. Ano po, mga kapatid, ang implikasyon ng mga katotohanan ito sa atin bilang mga mananampalataya? If, brothers and sisters, if Christ is God over all, then He rules over us. We are not His people if we fail to submit to that rule. Again, let me repeat. We are not His people if we fail to submit to that rule, the rulership, the kingship of our Lord Jesus Christ. We cannot divide Him. Our Lord Jesus Christ is both Lord and Savior. Hindi natin pwedeng angkinin na siya ang ating Savior, pero hindi siya ang ating Panginoon. For to become a Christian is to become a disciple of Christ. Again, to become a Christian is to become a disciple of Christ. At ganyan po mismo natin ipine-present ang gospel, ang Great Commission. Ano ang atas sa atin? Go and what? Share the gospel for the assurance of their salvation, period. No!
Go. Anong ultimate goal? Go and make disciples. Amen? Go and make disciples of all nations. Humayo kayo at gawin niyong tagasunod, alagad, papailalim sa pagkapanginoon ni Jesus ang lahat ng mga bansa. Submitting, brothers and sisters, to the Lordship of Christ is the very essence of true faith. Submitting to the Lordship of our Lord Jesus Christ is the very essence of genuine, authentic Christianity. He died for all, that those who live might no longer live for themselves, but for Him, who for their sake died and was raised. So may implication to sa practical life natin. The way we spend our time, the way we spend our money, the way we treat our relationships, even the way we handle conflicts. Isang magandang example dito ay yung letter ni Apostle Paul to the Ephesians. Pagkatapos ng mga theological truths na inisa-isa niya from Ephesians chapter 1 down to chapter 3. Pagkatapos sa sinabi niya na tayo ay hinirang ng ating Panginoong Diyos, pinili bago pa lalangin ang sanlibutan, bago pa umiral ang sanlibutan, na tayo hinirang ng triune God. Pagkatapos na ipaunawa niya sa atin na tayo ay utterly helpless, dead in our trespasses and sins. Pagkatapos na ipaunawa ni Apostle Paul na ang tanging pag-asa na meron tayo ay ang kanyang quickening power, regenerating ability. At pagkatapos na sinabi niya na tayo ay ginawa ng bahagi ng kanyang family, He has adopted us to His family. At pagkatapos sa sinabi niya na tayo pinagsama-sama into one community. Pagkatapos ng lahat ng yan, ano sinabi niya sa very first verse of chapter 4, which is the signal of the beginning of His practical teachings. Sabi niya, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation or of the calling wherewith ye are called. Mga kapatid, talk is cheap. Kung sinasabi natin na talagang siya ang Panginoon, hindi oras mo masusunod. Hindi prioridad mo ang una. Siya. Hindi tayo paniniwalaan ng mga taong nakakilala sa atin kung baliktad ang ating pamumuhay sa sinasabi nating pinaniniwalaan natin. May implikasyon po ang kanyang pagiging Diyos, ang kanyang pagiging Panginoon sa buhay natin. And finally, maaaring hindi natin napapansin, pero ang Romans chapter 9 verse 5 ay isa pong doxology. Isa po itong papuri. Isa po itong pagsamba. Papuri at pagsamba na laan para kay Jesus Christ. At dapat lamang po. Why?
because indeed, He is worthy. Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. He is worthy. And since, brothers and sisters, He is worthy of our sincerest worship and adoration, let us begin now. Let's do it now. Let us praise our Lord. Let us praise our Savior, who is God over all, as best as we know how. Let us live. Let us, brothers and sisters, I summon you, I admonish you, let us live. Alam niyo, kagabi we celebrated our mother's 83rd birthday. Kitang-kita ko yung saya niya. Pero may kurot sa puso ko eh. Habang minamasdan ko yung nanay ko. Kasi nalalaman ko at 83, I'm telling you, inaakay ko siya mula sa labas hanggang sa restaurant. Meaning to say, napaka-weak na ng kanyang mga tuhod. Nare-realize ko na napaka-kaunti na lang panahon ng meron kami para aming ipadama sa aming magulang ang aming pagmamahal na talagang we really treasure her and that we really love her, that we really value her, na hindi siya sa isang tabi lang. But at the same time, napaisip din po ako, ganito din kaikli ang buhay ko. Ganito din kaikli ang buhay natin. Huwag nating sayangin. Sa dulo, baka pagsisisihan natin na ang buhay natin ay inubos natin sa mga most trivial things of this world, na walang eternal value. Na lahat ng inipon mong memorabilia nilagay mo sa yung treasure box ay susunugin lang o kaya itatago lang hanggang sa mawala na into the oblivion. Walang magkikare. So ang mahalaga lang ay ngayon, habang nabubuhay tayo, gamitin natin mga kapatid, yung napakaikling buhay at napakaikling pagkakataon para sabihin sa Diyos, thank you for giving us hope na hindi lang sa maikling buhay sa mundong ito. And so therefore, I would want to use this brief, very, very short life for your honor and glory. For again, indeed, He is worthy. Amen.